Okay, mayong pagkasanan, kung kumapiksunan, kadang-kadang na itong power na ito sa kuryente. 1 week na lang karoon, pero hindi niya ang dagat sa itong kuryente. So, balik niya siya sa normal connection. Bakit na ito ang mainit? Ang bukas sa aircon, hindi na kayo unaw. So, I hope balik niya siya sa normal pakat na. Pag-abot ang koneksyonan, alam mo na itong pinabuhi sa pag-tumati sa pulong sa Ginoo. Father God, amahan na mo kalangit nun, dalay ko ka sa malay katapusan. Salamat din ko, ipanaghanda ka na mo sa panahon. Naghanda ka na mo, Lord, o usog ka basko. Kada ka mong Ginoo, nila kami karon aron sa sipa diya sa Espiritu Kamaturan. Kung karong adlaw Ginoo, mao ang pagpadayog sa mga bulong ng Dios. Hallelujah. Let the Holy Spirit, buti ang Holy Spirit yung magalibog sa imong puso talaga. Balik sa inyo, hangtod kay ikaw, mabibog na niya. Salamat, ibugan mo ang mga dalugan, igulumog sa mga iksunan, ibugan mo ang ilang kasing-kasing, ibugan mo, Lord, ang mga Espiritu, o ibugan mo ang tanan. Aron ang iyong mga pulong, dili mausig, dili mo lamay ako. Ako kayo salamatan, in the name of Jesus. Amen. 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 Praise God. Kung may salamatan ang bagong microphone na ipadala ni Yin sa Saudi, itistingan nato ni Benedictus Ginoo. O daghang salamat mga kaigsunan sa grasya kay ginatan nato buok na semana buhi pa. Amen. Amen. Marang kayo, hindi na kong ipamati mga kaigsunan. Hinay ang Pastor. hinay ang bugas sa atong aircon. Okay ra. Hallelujah. Samanta, ito sa Mountain View. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Okay. Matuta sa atong mensahe karong adlaw mga kaigsunan, this is the last fruits of the Holy Spirit. Katapusan kini nga fruits of the Holy Spirit. O under kini siya sa atong series study about the anointing of the Holy Spirit. So, ini nga tawa mga kaigsunan, pamati ko, kung niya i-cluster ninyo inyong mga isulumog, kung niya matuta sa pagpadayon mo sa tulong sa Ginoo. James chapter 1 verse 19 to 22, naging chapter 1, versikulo 19 at 22, doon ay pulong sa Ginoo diha sa Diyos. Okay, ito din hindi mo kaigsunan. Pinisaya, ini nga akong i-translate ikan sa English. Sabta ninyo kini. Hello? Amen. Sabta ninyo kini. Pagkasabot din mo kaigsunan, this is a command. Subo ni siya. Ni James, Apostle James. Actually, James was a brother of Jesus Christ. Hindi siya. James was a brother of Jesus Christ. Sa ilang mahal, mao si Joseph, kung si inahan mo si Mary. Okay, sabta ninyo kini, hindi gugma kong mga isuon. Kinahanglan nga ang matag usa ka tawo magmaaptik sa pagpamati, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasubok. Lahat sabi ko sa subok na pamati mo mga kaigsunan, aron bawasan yun tayo ang imong kasubok. Ay dunay impact spiritually. Mag-kaigsunan din akong basa niya kaninyo.
Na doon na kini siya ay dako kayo nga imong mga isunan sa gitawag o pagkasuko. Now, verse 20, kay ang kasuko sa tao, dili mo sangput ni anang pagkamatarong nga uyon sa Dios. Sige nini, ang pagkasuko di ay dili kini mo sangput sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Okay? So kung ang atong pagpakasuko mga kaibigan ngayawan mo, dili ka na mo sangput nandun sa kaayunan sa Ginoo. Verse 21, o sa luguran, hinluan, luguri, ninyo ang inyong kaugalingon. Mo rin nagligo na ligo na eh. So, ang lugod, sa tanang ring, o naghingapin na kadautan. O kawagan ninyo sa kaaghog ang tinanong nga pulong. Hello. Amen. Tinanong nga pulong. So daghan kaayong pulong nga gisapwa. Daghan kaayong pulong nga Ginoo. Mga kaigsunan, o kining mga pulong sa Dios makatapang sa atong pag-alaga niya sa Ginoo. Amen. Matag simana, matag Domingo, mga kaigsunan, ang pastor, mga alagad sa Ginoo, mga diakono, upan pang mga sinawagan na mga leader sa simbahan, nagtanong sila sa pulong sa Ginoo. Okay. Tinanong nga pulong nga aran makaluwas sa inyong kalag. Okay? Hinoon, umana ninyo ang pulong kung dili ra magpaminaw ra niini. Sa ingon, ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. So sa English pa di, not only hearers, but doers of the word. Dili na kay mamati ta, kundi tumano na to kantong na itong i-pamatihan. Amen. Ang Ginoo mo na lang ang mabulong. Okay, karoon mag-aksyonan, atong tunan kining gitawag o self-control. Self-control is are one of the 9 fruits of the Holy Spirit. Ang self-control, mga kaigsunan, mao kini ang katapusang bunga sa Holy Spirit. O kanya, matod pa rin self-control is the ability to control oneself. Ang pulong self-control, usap kini ka-abilidad sa pag-control sa atong pagbalingon. In particular, one's emotion and desires and expression of them in one's behavior, especially in difficult situation. Kung isip naman siya, diha mukuha ang imong self-control, mga kaisunan, sa diha na maabot na kiniklisod na sitwasyon sa atong kinabuhi. Diba usahay, wala ng tao control sa atong iiyak, atong pamatasan, kaya maabot ang difficult situation. Okay, napigilan yung kaisunan. The Greek word Okay, the Greek word translated as self-control. Sa Greek word ba kaigsunan, itawag na siya o gratia sa tanong sa kaigsunan. Is derived from 2 other Greek words. First is en. Second word is kratos. In kratos. The word en
which means in. Okay, matanaw na dictionary. The word kratos means strength and power. Kung sumpayon mo siya magkaigsunan, the word self-control is in strength and power. Sa ato mabuti pasabot magkaigsunan, ang mga tao nga makabato na unya kinigitawag og self-control bunga sa balaang espiritu magkaigsunan. Doon na siya kusog o gahom. Wala ito pasabot magkaigsunan. Nga angay sa mga Kristohanon na mabatunan niya ang gahom o ang kusog diha sa paglalakad sa Ginoo. Okay? Now, ways to model self-control. Mga paagi kung saan mahigit siyang modelo sa gitawag o self-control. Siya Apostol Pablo makaigsunan pulls insight into overcoming anger. Kung saan mo nga makapapugong sa kasuko is priceless to those of us who struggle in this area. Kita, makaigsunan, struggle kayo ta, na kung maabot na nila itong kasuko, wa na yung makapugong niya. Di ba? Kung masuko ka makaigsunan, grabe. Kung masuko, wa may makapugong makaigsunan unless you have the fruit, one of the fruit of the Holy Spirit. Dahil mga tao, nasukong siya, mukatay na siya. Doon mga tao na nasukong siya, hindi siya mukagad. Doon mga tao na nasukong siya, niya bumatok na siya. Doon mga tao na nasukong siya, mga kaigsunan, mao kini ang atong Biblia ng kabuntagon. Ephesians chapter 4 verse 26. Pamati, tanaw din yung kaigsunan. Efesio 4:26, naging din pagkasuko ka mo, apan ayaw ka mo pagpakasala. Amen. Amen. Natural na yun ang mga nanay, ang mga tatay, masuko sa iyong mga anak. Nabinig kong suko mo sila, nga dili sila mutuman sa iyong suko. May isa bang tataya niya, isang nanaya, isang papa, mama, nga dili masuko, kung suko mo, dili siya mutuman. Masuko ka. Kanang gitawag o parental anger o godly anger. So now, pagkasuko ka mo, apan ayaw ka mo pagpakasala sa inyong pagkasuko. Ayaw pasanubi sa adlaw ang imong kasuko. Nakita mo yung pagkaigsunan, kung suko na to atong anak na di pagyud mo tuo na to, masuko ta. Ang pagkasuko sa atong gisuko nga anak nga di mutuman, okay na siya. Kung saan man mo nga dili ka magpagkasala makaigsunan, kanang expression na pulong nga imong sumpayan. Ikaw bata ka, wag di ka mutuman sa akong suko, ihawa ka, yan na, nakasala ka na. Malikas, ihawa kang bata ka. Ganaan ba kayo mong anak ihawa? Pag-ampo ko ganito ihawa na, huwag, natawag ko na rin yung anak mo, ihawa. So, ayaw pagpakasala sa imong kasuko mga kaibigan. Si Jesus, nasuko siya, kaya ang simbahan, kaya ang simbahan, gihimo ng tiyagihan. O niya, iyang ipabalintuan, ang iyang mga mesa, o pagkatong mga tindahan dito sa simbahan. Suko siya. Ang atong Diyos kamahan, masuko siya, niya sa mga tao nga dili, mutuman sa iyang suko mga kaibigan. Amen. Amen. So pagpakasuko, normal ang pagkasuko kay ang taong dili masuko, abnormal na siya. So normal, praise the Lord, nasuko ka. Pero ayaw yun o pagpakasala mga kaibigan. Amen. Ayaw ang imong pagpakasuko,
ayaw sumpay o mga sakit. Ya. Sundan mo. Dimundo mo mata. Di ba? Ano di ba? Di ba? Sabi kayo nga, ano ito? Baliksan ba ka? Sa'yo baliksan ba ka? Isubukin mo niya, baliksan ba ka? Kung na, mag-eksonan, ayok yun. So kung nagkutod sa mahibo, basta ka ng pagpapasukong na sa Diyos doon na paali. Amen. Okay. First, how to model ipamodelo na ito makaigsunan ang atong i-modelo na ito ang self-control makaigsunan. How to model self-control? First of all, number one, recognize anger as a spiritual attack. So, pero makita ka pa din kaya kung masuko ka na sobra, it is spiritual attack. Anger is a spiritual attack when we allow anger to enter our hearts, our minds. We no longer have complete control. Kung ikaw, ibutang nimo sa ang imong kasuko, gidibdib nimo sa imong kasing-kasing, gidibdib nimo sa ibutang nimo sa imong hunahuna, wala kay complete control sa imong kinabuhi. Because it is a spiritual attack. Spiritual attack na siya magkaisunan. Because when you study about attack, attack is an aggressive and violent action against a person or a place. But ipasabot magkaisunan, ang pulong atake o attack, usa ka na siya ka aggressive. Okay? Likely to attack or to confront, usa ka siya ka violent. Sabot usa ka ng violente, mapitas o mabagis. Sakto pa, walay mo attack magkaigsunan. Labi na yung nagandang, gano'n na kay kaaway niya, atake ka, uy, kusog ko na ang imong pag-atake magkaigsunan. At kung atake ka, hinay ra, mapindi ka sa imong pag-atake. Kung wala ka, atake ka, niya mo anak, nilinigan ka, napili na attack. Di ba? Ang atake magkaigsunan, one time niya na, kaya sa Layo nini dunay kuan niya no. Nagdagustano mi sa kong asawa dito. Bisita mo sa mesa mo sa mga balay sa membro. Yung tao nga nagdagan siya. Nagdagan siya pagkaigsunan, nagdala siya og taas kay sunan. Nagtagpuan ang iulit may anang nagtagpuan mo siya. Doon na siya bugdong. Kung saan ito mga nagaha? Wala kay 5 minutes na nag-igbas dito sa unahan. Mo na atake. Nagkanang pag-atake nga with force. So, anger is a spiritual attack. So, kung sa may ato mo ko nini magkaigsunan, Ephesians chapter 4 verse 27, kung ayaw ninyo hatagi higayon ang yawa. Sa liha ang masuko ang mga Kristohanon, ayaw hatagi niyo ang yawa. When the devil gets foothold, he will cause a root of bitterness to grow up, poisoning your whole life. He wants to sabotage your actions, purpose, your efforts to live obediently and wholeheartedly. Pinasayo na lang. Kung tagaan ninyo o luna ang yawa, kinikita foothold. Itatawag kini siya, kanang tungtunganan. Foothold means tungtunganan o baruganan. Diha sa imong kasing-kasing. Kapag tagaan ninyo luna ang yawa, diha sa imong kasing-kasing, mga kaigsunan, he will cause a root of bitterness. Karena bitang masuko ang mga kaigsunan, bitter kayo sa iya.
isa may nagsugod, isa may nasugod, isa kayo. Kunya, ang itugutan nimo ang yawa sa pagtungtong sa imong kasing-kasing. Kunya, ang bulak sa imong baba, dili na praise the Lord. Ang buwa sa imong baba, magayawan ka ng mga pulong. Diba? So, kung tugutan nimo kini mga igsunan, diha sa imong kasing-kasing, ang yawa mutungtong diha sa imong kasing-kasing, kunya, mugamot ka na o bitterness. Kanang gikan sa kasuko ngadto sa kanang gitawag og kapungot, kapahit, bitterness. O kunya pagkaigsunan mo tubo na sa imong kinabuhi. Mo na nga kung nasuko ka sa imong isa ka tawo, di ka ganahan tan-aw niya kay bitter kay ka. Amen? Inugdumi na siya di sa katawanan mga kaigsunan, inugdumi na siya, you are now, i-attack ka na siya sa gitawag spiritual attack. Spiritually, i-atake ka na mga kaigsunan, di na pwede himong katawanan, kundi i-atake na ang imong kinabuhi. O kanya, butangan niya o kwison. So, nabi ko kayo, magkaroon nili na naman, kisay na butang sa kwison, ang yawa. Okay? Kisay na butang o bitterness, ang yawa. Okay, diha sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Di ba kita makita ng yawa o mga kaigsunan, di ba? Pero masulti na siya. Ito'y tao mga nagalitig o nagalitig. So, istorya ko sa tatay. Tatay ng bugangan ka. Sa una, kanang mag-inom sila kabaw. Niya, kanang panit sa kabaw. Bularo na siya. Yung bumabulag, ibutang na siya sa ibabaw sa imong kapuhan. Pag-ibo kang pagapaga dito. Kapatid mo na nga, butangan ng kahoy. Kanto din panit sa kabaw na bulag na. Ibutang ng ibabaw sa may asuhan sa ilahan amuhan. Sa kanto nga na iabot na sa trabaho ang bana. Kunya, wala yun luto ang asawa. Ay ito, wala ka luto sudan. Ay, karon, buhay sudan. Karon, mga kaigsunan, wala yun, kao siya. Paghangan niya dito ibabaw sa asuhan, mga kaigsunan. Kaniba ni siya Kristohanon. Karon, yun siya ka, Jawa na ano man ay kasi babaw. So, niluksong niya ang mga kaigsunan. Kaya hitong dito sa ibabaw sa sinumpa sa akin itong panit sa kapaw. Nakakita siya o yawa. Kung ikaw niya yawa. Yawa, nakita ko ngayon niya. So mga kaigsunan, dito na ito makita ang yawa o kaigsunan. He is the Spirit. Mayroon man ang Diyos, di na ito makita. God is a Spirit. So, nakaroon na kaigsunan, sa dihang atikihon ang sa katao, Christian or non-Christian is open for the attacking of the devil. Pero ang mga dili-Christian mga kaigsunan, sakot na ito siya. Itong mga tao, mga kasasala, di na kayo sila makabati o magpagsulay. Ang daghang pagsulay ng mabati mga kaigsunan, katong mga tao nagsunod sa simbahan. Kita, mga kaigsunan. Wala kung maabot na ito ang mapagsulay sa atong kinabuhi, hinugdumi, kanang atake, spiritual. There is a devil, there is a demon behind. Amen? Isang pantayan na ito mga kaigsunan. Wala magamit na ito ang in Jesus' name. Hallelujah! So, di na tutugutan ang anger because an anger is a spiritual attack. Okay. Ikaduha mga kaigsunan. Kung saan na ito na ma-calm down ang atong anger. Saan na ito mga kaigsunan?
rely on the Holy Spirit. Bitsayo na ito na siya. Itugyan o musalig sa wala ang Espiritu. Sa ay di gyud na makapugong sa atong kinabuhi. Labi na masukanon kay ka. Yang kaliwat po nga masukanon. Liwat na ba siya? Diba? Masukanon kayo. Kanya, Paul is, sa Apostle Paul makaisunan, strongly or believers not to greet the Holy Spirit. Buti pasabot makaisunan, sa diha nga mapasok, anon ka, masuko ka makaisunan, gi-greet nimo ang Holy Spirit. Amen. This is the fruit of the Holy Spirit. Ephesians 4:30. Ayaw ninyo pagsakita. The word grieve, pagsakita, ang Espiritu Santo sa Diyos. Ni kinsa, ikatimrihan ka mo alang sa adlaw sa pagtubos. And don't grieve the Holy Spirit at God's Holy Spirit. You are sealed by Him for the day of redemption. Ayaw yun siya i-grieve. Ayaw siya kung pasakita po isunan. Inaatid sa inyong pagkasuko. Hinumdumi na kung dili mawala ang imong kasuko magkaigsuunan, dili na Diyos mao ang naghiya sa imong kinabuhi, kung dili ang naghiya nimo is the demons. Right? Amen? Hinumdumi bisan pag panimot ng awit, bisan pag ampo ka, bisan si kagbasa, yan sige ka o sana sa mga pulong sa Ginoo, o niya kung mulingit ka sa imong si brother, sister, masubok ka, wag pa ka mautro makaisunan. Amen? You are grieving the Holy Spirit. Okay. You have the secret weapon. What is the secret weapon of the Christian? Ang atong secret weapon, makaisunan, is prayer. You pray when you're struggling to control your anger and any emotion or physical response to that matter. Ask the Spirit to help you and rule over you. Amen. Wala yung lahat ng Kristo. Diba? Kanabutan, gagabiin ito na. Siya mag-Kristonan, kinahanglan magman-aptito na dito sa paglalakad sa Ginoo. Kinahanglan madalagin sa rapture. Kahapit na itong panahon. Amen. Kaya kitang tanan magkaigsunan mo, atubang mo kita sa Ginoo, atubang na sa Diyos. Puslan man na nabasa, na maligo na nagka. Puslan man nagsugod na karon, himuha ang maayo para sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Kung naman na ang masuko sa inyong kasing-kasing karon magkaigsunan, sundihan mo ikaw, you are still in attack. Amen. Hello? Dahil inigong na ba ang Biblia na ayaw pasalupi sa adlaw. Sa lupa na sa adlaw? Oy, 2 years na gani, so kung pahigapon ka. Ang Biblia na ayaw pasalupi sa adlaw. 5 years, suko pahigapon ka. Dako ng lubi yung kita no. Suko pahigapon ka. Yang hapit na kang mamatay, o niya, hindi ka matay na sa pamako. Sa pamako. Patay na ito. Okay. Wala. Samtang buhay pa, doon na siya. Lusuloy kayo, wala. Diba? Wala kang kanapitaw mga tao na kining, sana, magkita-kita, diya sa panahon sa pagkamasakito. Pero sa mga magkita-kita, nangyaya na. Matulog na dito. Patay na mo. Sa buhay, bawa ka mo at kay pasaylo. You are under attack. Amen. Amen. Daghang magkastohan nun. Nagkanunay siyang i-atake. Amen. Amen. O na you need self-control.
ika-9 na fruits of the Holy Spirit. Diba? Sa kusama nyo, ikot ka, Lord, so ko ilihog, ilihog ka. Huwag mo mawala ang iyong kasama. Lord, sa ako ng Ginoo, ako ba, hinilagay man, ikaw di ka mahilag sa Ginoo. Gusto maghilak dito nga, grabe man iyong kasuko. Hello? I-release ka na siya mga kaisunan. Once you release it to the Lord, may sa pagdi ka, yun na, hilak ka, mughilak ka sa Ginoo. Amen? So, fruits of the Holy Spirit. Our secret is, what? I-output natin sa Ginoo. Remember, when you see a bad situation, coming and feel stress, call on the Holy Spirit. Stress ito, Lord, stress ito ka ng laman, stress ito sa akong kinabuhi. Timusuti ko sa akong sister, timusuti ko sa akong brother, timusuti ko sa akong asawa, timusuti ko sa akong anak. Nabaw na po sila na nasuko. Yanuha na mo nasuko. Paano? 1 plus 1 na to. Plus 2 na. Nuha na nasuko. Ang root of bitterness makaisunan at kasumpay na. Root of bitterness. Muna lang, mag-cause ka na siya o division sa imong paglalakad sa Ginoo. Amen. So, makaisunan, call on the Holy Spirit. At masawa ng malaan ng sulatan. Yan ang makaisunan. James chapter 4, verse 7 to 8. Busa, magpasakop ka mo, masinugtanon sa Diyos. Okay na. Magpasakop ka mo, masinugtanon sa Diyos. Apan, sukli ang yawa, o kini mo katil, pagdalaman, ikan ka ninyo. Isa kung sa tapo na mo, di ka mo katil ang yawa. Isa kung sa akin mga you are not submitting to God. Amen. Person to submit to God. Magpasakop ka mo, masinutanon na ito sa Diyos. Kaya ang Diyos magkaisunan, muhatag kanimo o kapasailuan. Huwag niya, kaya sultihan ka, huwag kang sultihan. Sukli ang yawa ay siyang kukaratil sa pagdadaan. Dato'y dito sa Sibugay, doon ay nabuang ba? Nabuang siya na pamilya, asawa. Tabang na sa simbahan kay tabang sampo. Yung doon ang mga inilder sa simbahan, mga orason sila, usok ko. Pero dihay usa ka young people na midoon kanang ko sa mga ng simbahan. Layo pa makaigsunan, midaga na ang mahong iyawan. Sakit sa natawana, nakita na kung Ginoo siya kinabuhi. So once na makita, makaigsunan, ang Ginoo sa imong kinabuhi, bisa pag di na mo walihan, muyupo na siya sa kanan sa Ginoo. Amen. Kaya sa pagpaligot ka makaigsunan sa pag-ampo, Jesus name. O diba? In Jesus name. Mahawa ka sa sakit. Di ka mahawa, isang mo tayo makaigsunan, it is because you are not submitting to the Lord. Verse 8, dumuol ka mo sa Diyos, o siya muduol ka ninyo. Mga makasasala, bukasi ang inyong mga kamot. Mga magduha-duhaon, putlia ang inyong kasing-kasing. Muna ikingon sa verse 8. Busa makaigsunan, rely on the Holy Spirit. Amen. Amen. May sa pagpila ka mo partake sa Holy Communion unless na wala ka ma-release sa imong kinabuhi makaigsunan. Sa para na nagsunod ka sa ritual. Amen. Amen. Karang adlaw, time to remember the death and the blood and the bread and the blood of Jesus Christ.
Mga kaigsunan, rely on the Holy Spirit. Second to the last, remember the cause of your action. Hinumdumi ang dili sa imong aksyon. Ang ano ba yung aksyon? The most common way to harm others as a result of our anger is through the poor use of speech. Poor use of speech. Karang buti pa sa mga kaisunan na kaganabang speech nimo nga dili Diyos nun. Basahan na itong mga kasulatan. Episo 4:29, kinahanglan walay sulting mahilas. Pagduhanan na itong mga kaisunan ni taas. Episo 4:29. Kita tanan. Kinahanglan walay sulting mahilas na magagulab ikan sa inyong baba. Kundi kanang mga mayo lamang na makapalikon sa iyang sigayon. Aron matakahatag kini kayuhan ngadto sa mga kalingkong niini. Ay, gusto din ang mawali. Amen. Ang Biblia mga igsunan, maligid na lisod kayo, gamay kayo ang dalan padulong sa langit. Tinubog din na siya mga igsunan. O kahalapan kayo ang dalan padulong sa impyerno. O nga, diya mo na din himo. Sabay, atong himong mga igsunan. Gidawat na itong Ginoo, pero wag na ito magkuha pero kumpletong paagi sa pag-alagad sa Ginoo. Ang uban, giplas na sa Ginoo sa pag-alagad. Ang uban, nag-complain lang yapon ko kasi bless sa pag-alagad. So, mga kaigsunan, nga busa ngininhi mga kaigsunan, saan po? Saan ba sa tuliya? Kinahanglan na walay sulting mahilas. Saan mo ng sulting mahilas? Diba? Ano natin mga dirty jokes? Diba? Mga jokes na to, mga mahilas sa ayo, lain ng sinawon. Diba? Sa mga taong mga tampalasan, mga taong mga walay pugong-pugong siyang dila sa pagsulti. Makita na mo kinimatuhan na nasa mga skina-skina, nasa mga iluminuan, makabatig lang mga pulong mga mahilas. Kasi aking kasulatan na kaigsunan, o walay mga mahilas na sulting ka sa inyong mga baba, kundi ka ng maayo lamang na magkapalikon o angay sa kayo. Aron, makahatag kinig kaayuhan ngadto sa nagpatilinggo. Amen. Amen. Ang Biblia mga kaigsunan, accurate ka ng iyang pagsulti ini kada. Amen. Amen. Dili niya ako punong mga kaigsunan, punong ko niya sa Ginoo. So take time to calm down before you choose how to respond. Ini pag-respond nato mga kaigsunan. How to respond? Diba? Ikaw, isa yung noon ang mga kaigsunan. Kung magkabatig kang kulong, kinisikuhan, ano din siya? Makaw ni siya. Pero sa iyo yung response mo nito. Huwag pagdali mo makita ang tao, grabe na din mong kasuko. Makuntay ko ha? Makuntay ko. Ano ba na siya? Mo na siya mga kaigsunan. Take time to calm down before you choose how to respond. Seek to be compassionate, patient, and gentle with others. Rotten words are destructive. Sa rotten words, kanang mga pulong ng mga hugaw, saot, rotten. Sama ito na gulay, na bulok ba? Rotten words are destructive and hurtful, and they cannot be taken back. Kanang mga bulok ng mga pulong mga kaigsunan, makadestroy ka na sa kinabuhi sa tao. Amen? Amen. Praise God. Ay panahon na mapabatik ka mga sulting, mas maayo pa na pasakitan ka sa physical
Kay pasakitan ka sa imong kasing-kasing. Amen. Dili ka na sa Tama. pasakitan ka nga, unahan ka ba? Ay, naman na kay utong naman ka. Pero pasakitan ka sa pulong mga kaigsunan, mudulog ka na sa imong kalam, mudulog ka na sa imong espiritu. Kunya, pasakitan ang imong espiritu mga kaigsunan. So, rotten words are destructive. Because Proverbs 18:21, ang kamatayon o kinabuhi mo ay anaa sa kahon sa dila. So, diha sa imong dila mga kaigsunan, magdala ng kamatayon. Diha sa imong dila, magdala ka ng kinabuhi. Amen. Amen? O kantong nahagugma niini, magkakaon sa bunga niini. Kung man, kamatayon ba? O kinabuhi ba? So we are called, realign your heart to God. Sa katapusan mga kaigsunan, kinahanglan nga imong i-realign ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo. Kaysa diha nga nagsugod ka sa pagkasubok mga kaigsunan, ang atong pagtuo dinhi wa ma-align ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo. So realign your heart to God. We are called to be kind our interactions with others. Itawag ka o kind, maayo sa atong mga sinultihan. O kunya, remember, bitterness, anger, wrath, shouting. Sinikahay ba? Slander, pagsulti kautan, must be removed from you. And along with all malice, and be kind and compassionate to one another, forgiving one another, just as God also forgive you in Jesus Christ. E na siya mga kasimple ang pulong sa Ginoo. Simple pamatayon, pero dako kaayong trabahon. Amen. Diba? So, grabe na itong kasuko mga kaigsunan. Ang akong kasuko, pero Kristohanon ka na mga kaigsunan. Ang imong kasuko, ihatag sa Ginoo. Lord, nasuko din ko ni Brad. Lord, nasuko like the sister. Iloong ihatag sa Ginoo. Ang Ginoo, mag-aayon din mo. Amen. Ay kung iloong na sa imong kinabuhi, it will cause the root of bitterness. Bitterness. Grabe na ng bitterness mga kaigsunan. Gikan sa pagkasuko, ngadto na sa pagkapungot. Kung nagpungot ka, pwede na niyo siya pasakitan. Pwede niyo siya pasikan, pwede niyo siya patyon. Tungod lang sa imong kasuko mga kaigsunan. So, ang Ginoo, magapanalangin sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Nakoy nasagap na sumilanon kagahapon o gabi. Hindi bang sa farmer sa mag-uuma dito sa bukid? Doon na lang siya isa kabayo, pobre siya niya, doon kapaton siya isa kabayo. Hindi na naglawa, nakabuhi. Nagway niya, nakabuhi niya. What? Pwede nga makita pag-iisunan niya, punta sila sa mga lagyo, mga barangay, lagyo, mga bukid. Wala nila makita ang ilang kabayo. Hindi lang mamahal na ito siya. Anak na lakat dito, samot ka pobre doon. Wa nagwitay ang kabayo na atong magamit sa atong panginabuhi. Di na ito pangitaon kay nangita na sila, tulog na nga di nila makita. Kung pagkaabot sa ikapat kaadlaw mga kaigsunan, may balik ang kabayo. Pabalik sa kabayo, nadala pa siya, tulog pa ka kabayo. Siya, wow! Blessing! Paralangin! Diba? Kaya naman silingan na. Nawala na ito din mo kabayo, pero magpapulit, nadala magtulog ka kabayo. Nakagilan siya, di ba? Gikan siya kagoon mga kaigsunan, na ulian ang ilahang pamati tungod kay kanang nawala ko niya pagbalik nakadala pagtulog kalahin kabayo kung kinakupin lang inahan igalaw mga kaigsunan
Karon doon na sila yung 4 ka kabayo. Ang iyang anak na lalaki, mo'y nag-train sa mga kabayo para mahimo siya maanad o magamit sa trabaho. Puno na yung sa kabayo dito na i-class ko kaayo, o niya, mo tayo i-train niya. Pag-train niya mag-igsunan, sakay niya sa pagkukuko, idagan sa mag-igsunan, o niya, nahapong siya dito sa may pampang. Pagkahapong niya dito sa pampang mag-igsunan, nabalik ang iyang diin. Bigyan na po ng kamahalan. Dito pa nalangin. Disgrasya ito. Inoon ang ako sa katumayo. Pag ulit ang kadalag tulog, kunya karon nabalik na ang tingin sa akong anak. Bigyan mga silikan na disgrasya ko na siya. Yan doon na may civil war dito panahon na. Civil war. Kaya, yan, gobyerno, ang tanang mga lalaki, kinahanglan yun ng magsundalo. Recruit tanang mga lalaki. Mga batato, mga tanto, bisang tigulang, basta kay makahimo pa sila sa pagpitpit sa atas. Pagsusi pa sa balay, karong mag-reaksyonan, katong anak niya na lalaki, na bali ang tiil, wala siya makuha kay balik pa na tiil. Tingnan ko siya, salamat, analagin na kung sige. So mga reaksyonan, yun din every time, sa tanang panahon mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, doon natin gitawag ups and downs. Pero na kung na-realize ang imong kinabuhi niya sa Ginoo, masabtan mo nga ang Diyos na doon ay purpose sa imong kinabuhi. Amen. Huwag ka na ang fruits of the Holy Spirit. Tanawin mo mga kaigsunan, ang dagan in a race between lion and a deer. Isa may kusog ng dagan. Ang deer o lion? Kusog ang deer. Aha, kusog ang deer. Ano? Because the deer, many times, the deer wins. Because when the lion runs, he runs for food. Whereas the deer runs for life. Nasasabtan ba ang sabot mga leksyonan? Ang lion, mudagan siya aron ng kakaon. Mudagan ang deer, mudagan siya kay pag-preserve siya ang kinabubig. Dapat leksyonan, ang putos natin din karon. Asa man ka? You run for food or you run for your life? Mga kaigsunan, ang Ginoo mag-bless ay yung kinabuhi. Ang Ginoo mag-bless ay yung kinabuhi. This is the last fruit of the Holy Spirit. And the Lord will bless you. Nakuha niyo ang tanan mga kaigsunan. Next Sunday, bala sa akong promise mga kaigsunan, sundan na to how to receive the baptism of the Holy Spirit. Okay? Aron na mahibaluan na to because we walk in the Spirit. We worship in the Spirit. We work in the Spirit. Everything. Tanan ang himo in the Spirit. Not in the flesh. Dili sa kuno, dili sa Espiritu sa Diyos. Ang Ginoo ko nagalahin ng kaputa, kamahanan mo kalangiton, Diyos na magkagalamon sa tanan. Salamat Lord sa blessing. Salamat Lord sa grasya ng ihatag Ginoo sa aming kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga mensahe. The 9 fruits of the Holy Spirit. Ginoo, salamat na gano'n ng lawa, adunay katapusan Lord. Hallelujah. Tinawag ko itong mga pulong Lord, mitisok to sa ilahang pagkagusan sa kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Karoon ng leksyonan, matuta sa atong just keyboard. Tinutandaan. Dapat na itong kinabuhi mag-leksyonan sa atong partake na ito sa Holy Communion.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung na naman kay mga net mayo sa iyong kasing-kasing iba, tugawas ka lang sa Ginoo. Lord, sorry Ginoo. Sorry Lord. Ang Ginoo mo ay atong pananin. Mga kaigsunan, si Christ tumingon, sa matag tigog ninyo, pinaglumin ang akong lawas sa punto. Ang dugo ni Kristo mo ay naghinlo sa akong sala. Ang lawas mo ang bread. If Jesus said, I am the bread of life. Baka kanino kaigsunan, ayaw mo naan sa imong physical, kung naan ang imong spiritual account. Oh, Jesus Christ. Lord, intanaan mo sa pagtulog. Daghang salamat, Lord. Kung na naman kami nakataot sa among spirito. Kung na may kasukong-sunod sa among kinabuhi, kasi ito akong Ginoo. Sa among sinatao, kasukong sa isip sa usalang Ginoo. Kasi ito ako may Lord. Kaya kung dilim kami once na dilim kami ni marilis Ginoo, it will cause bitterness. Kung wala ka na namang kasuko, hangtod na mubiyak kami sa pagkalaki. Hallelujah. Atong salamatan ng Ginoo din. Atong inulo sa Ginoo ang atong kinabuhi. Hallelujah. Ina ang Ginoo, Lord, pasaylo ako sa akong kalamasan. Hallelujah. Ako, Lord, sa spiritual attack. O God, kuha Ginoo ng puso ko Father God, salamat Ginoo ay pagkakatan na mo sa paano rin ang tawa. Kini ka nawa, Lord. Ako i-declare ang kanawagan na namong tanan. Ang kanawagan ni kandarin mo Ginoo. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Ginoo na nagtatanong mga pulo ko Diyos. Pasaylo kami sa mga pulo magigula sa mga. Pasaylo kami sa mga kasukong mga kapungos Ginoo. O God, hallelujah. Samtang magparte kami sa Holy Communion, hindi mo kami tapos Ginoo. Na mga share ni sa imong lawas, sa imong dugo. Hallelujah. Oh Jesus. Oh God. Hallelujah. Oh yes, Lord. Yes, 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 Lord.
Sweet
Ginoo padala ko kayuhan din sa atong sulod. Ikayo nga atong espiritu. Iyang iliko na atong espiritu. Bati na po yung messenger. Bati na po kayo sa Ginoo. Bati na po kayo sa iyong kaluwasan. Sa iyong kinaniya. Sa atong finger, sa atong kasuko. Ito sa iyong Ginoo. Hallelujah.
Dili na mo kapugan dahil yung kaso. Yes. Salamat Lord. Ito na sana. Sa kayo sa atong kapakan ng buhay na Diyos. Hallelujah. Ito na lang ang personal. Hallelujah. Salamat sa presensya sa Ginoo. Kung personal, ang Ginoo nagpapabisita every time. Nagpapabisita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa kanunay, nagpapabisita siya sa atong sa kinabuhi. Kaya ko na ito personal, ang Ginoo kanunay siya makinig na kung ako personal, ako sa atong video. Ito sa pagpapagday karoon, atong yagit na ino na ito ang mga bata din. Okay. Tunay nilay na din yan ang mga bata din. Yan, kita. Okay. Kunya, atong ihangyo ang mga dagpo na ako yung muna ang makuha sa atong okay. Akong ihangyo si Pastor Mundo, si Maria, sa pagkukuha. Kemudian si Pastora dito sa mga bata kita. Okay? Ito itong tagang mag-eksunan tentang mga tanda. Isuroy nila, no? Isuroy lang nato para din ito dito na ito. Okay. Kemudian mo ba ito? Mayante. Okay. Matutawag isa na. Sa mga sa Ginoo, atong mawiran sa manager, ang okay. Ayaw sa ninyo na ayaw sa Kaya sa inyo, ina mga bata, no? Kaya sa inyo, kanta. ang humana dito sa likod. Hindi mo, hindi mo na ito mag-exert. Hindi siya physical. No? Spiritual na siya. Okay. Hindi mo na ito siya sa spiritual. Dito sa likod. Ang Ginoo, ay na Wala sa ito sa atong kalabasan. Ay na bukas sa atong kasalanan. Ang iyahang dugo ng eksunan. Ganagino sa atong kalabasan. O ang tinapay o ang lawas sa Kristo. Jesus said, I am the bread of life. Eat and be blessed. So, mga naging sa balatan. Ako mo, partake mo, paglalagay mo sa Ginoo. O, pwede lang mo eksunan. Kapit ang human. Kanya ato ni siya sa pag-amin. Okay, hallelujah. Thank you, Jesus. Ada dekat. Medyo na na. Dito dulu. Okay.
Pagbutan ko na mga isulat. Pwede ko pa. Okay, tanan-tanan? Wala. Oh, sige, sige. Okay, magkapunta. Amahan ako ng langit doon, Diyos na magkagagahong sa tanan. Salamat, Lord, maukini ang paghinungdong kanimo sa imong lawas at sa imong dugo. Kaya ikong kinulan dito sa krus, kung paghintog sa among kalapasan o kasalanan. O ang ikinimong tinapay, o kini ang simbolo sa imong lawas na among pagkaon espiritual. O sa Lord, amo kang kinintuman, o amo kang ipasalamatan sa tanang panahon. Kaya nawa, Lord, amo kining pag-usahan, o amo kining paghintuman, pinagi sa ngalan samahan sa anak mo sa Espiritu. In Jesus' name. Amen. Gawa na natin mag-isunod. Oh, yes, Lord. Give because it's given, Jesus presensya. O daghang salamat, Lord, sa kalipay kalinaw na mga kung gikan kanimo. In Jesus' name. Amen.